Magandang araw mga ka-sounds. Ang topic natin ngayong araw na ito, paano maiwasan ang feedback. Pero bago ako magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating official social media account. Unang-una, ano nga ba ang feedback? Ang feedback ay isang ingay na lumalabas sa speaker kapag nasasagap ng microphone ang audio galing sa speaker at ibinabalik ito palabas. So meaning, naglo-loop lang yung audio pabalik galing sa microphone papuntang speaker. May tinatawag kaming maximum gain before feedback. Ibig sabihin yan, may limit sa volume or gain kung saan if lumalampas ka na doon sa limit, is doon na lumalabas si feedback. Magsasample tayo niyan. Yun ang feedback. Yung ingay na yun. So, paano ba maiwasan ito? Unang tip, speaker placement. Ito ay distansya ng pagitan ng microphone at ng speaker. Hanggat maaari, ilagay natin ang ating front of house speaker sa unahan sa ating stage para maiwasan ang feedback. Sa mga monitor speakers naman, dapat ilagay natin ito malapit sa singer para kahit kunting volume lang, marinig na ng singer yung audio na lumalabas sa speaker. Kasi kung gagawin yung malayo ito sa singer, hindi na gaanong marinig ito ng performer. So, kailangan nyo pa taasan ang volume sa mixer. So, magiging prone na kayo sa feedback. Pero kung may feedback pa rin, dito nalalabas ang ating pangalawang tip, ang ring out speaker. Ito yung proseso na ibinababa natin yung mga sobrang frequency na inilalabas ng speaker gamit ang 31 band graphic equalizer. Ang pinaka-basic namin ginagawa dito is tinataasan namin isa-isa ang 500 Hz hanggang 20 kHz na frequency. Pagkatapos, magbo-volume tayo dito pataas sa mixer hanggang may marinig na tayo na feedback. Kung anong frequency dito yung makakadagdag ng feedback, yun na frequency yung bababaan natin ng 3 or negative 3 decibel. So, try natin. Dapat konting feedback lang. Yun. Pagkatapos, punta tayo dito sa ating graphic equalizer. Isa-isahin nating pataasin itong frequency na 500 Hz hanggang 20 kHz. Una tayo dito sa 500. Meron konti. Babaan natin ng negative 1. 630 Hz. Wala. 800. Meron konti. Babaan natin. 1K. Yun, malakas. Dapat baba rin tayo ng negative 3 decibel. 1.5. Yun. Babaatin natin. 1.6. Yun. 2K. Meron din, malakas din. Babaatin natin. 2.5K. Yun. 3.1K. Malakas rin. 4K. Babaatin natin. 5K. Yun, sobrang lakas. 6.3. Meron konti. 8K. Wala. 10K. Wala. 12.5K. Wala. 16K. Wala. At last, itong 20K. So, wala. So, ayun na mga ka-sounds. Ito yung pinaka-basic na gagawin natin paano tanggalin yung feedback. Pero marami pa tayong pwedeng gawin paano magtanggal ng feedback. Ito lang po yung pinaka-basic na pwede natin gawin sa ating setup. Try natin check yung mic papalapit sa speaker kung mag-feedback pa ba siya. Check, check, hey.
Pang-tatlong tip, proper gain staging. Lagi ugaliin na before kayo magpatunog ng inyong setup, dapat nakatutok sa unity gain or 0 dB ang ating mga volume at ating gain dito sa itaas para makaiwas sa feedback. At ang ating pang-apat ay proper microphone technique. Ito yung paano hawakan ng singer or artist yung microphone. Kasi meron pong sakto or tama na paghawak ng ating microphone. Example, ito po ang tamang paghawak ng microphone. At ito naman yung maling paghawak ng microphone. Nakaka-cause po ito ng feedback. Kaya hanggat maaari, dapat alam ng singer at alam ng sound tech kung paano yung dapat paghawak ng microphone. At meron akong isang bonus na tip para sa inyo. Choose the right speaker or piliin yung tamang speaker para sa inyong mga venue. Example, kung meron kayong wedding event na maliit lang yung space nyo, huwag naman kayo magdala ng malalaking speaker or malalakas na speaker. Kasi nagkukos po yun ng feedback kasi nagbabounce back yung audio sa mga wall. So hanggat maaari, kung maliit lang yung venue, magdala tayo ng maliliit na speaker. So hanggang dito lang mga ka-sounds, sana makatulong yung mga tip ko paano mawala yung feedback. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat and more power.